Mga bilang 22. Ipinatawag ni Balak si Balaam. Nagpatuloy ng paglalakbay ang mga Israelita at nagkampo sila sa kapatagan ng Moab, sa gawing silangan ng Jordan sa tapat ng Jericho. Ang lahat ng ginawa ng mga Israelita sa mga Amoreo ay hindi lingid kay Haring Balak na anak ni Zippor. Ngunit hindi siya makakilos laban sa mga Israelita sapagkat napakarami ng mga ito. Natakot sa mga Israelita ang mga Moabita sapagkat lubhang napakarami ng mga Israelita. Kaya sinabi nila sa pinuno ng Midian, uubusin ng mga taong ito ang mga bayan sa paligid natin tulad ng pag-ubos ng baka sa sariwang damo. At nagsugo si Haring Balak kay Balaam, na anak ni Beor, sa bayan ng Pitor, sa may ilog Euphrates sa lupain ng mga Amaw. Ganito ang kanyang ipinasabi: may isang sambayan ang dumating buhat sa Ehipto. Nasakop na nila ang mga bansa sa paligid namin. Malapit na sila ngayon sa aking lupain. Napakarami nila. Magpunta ka agad dito at sumpain mo sila. Siguro malulupi ko sila pagkatapos mong sumpain sapagkat alam kong pinagpapala ang binabasbasan mo at minamalas naman ang mga isinusumpa mo. Nagpunta ang mga pinuno ng Moab at ng Midian kay Balaam na dala ang pambayad para sumpain nito ang Israel. Sinabi nila ang pinapasabi ni Balak. Ito ang tugon ni Balaam: dito na kayo matulog ngayong gabi para masabi ko agad sa inyo ang anumang sasabihin sa akin ni Yahweh. At doon niya sila natulog. Itinanong ng Diyos kay Balaam, sino ba yung mga taong kasama mo? Sumagot si Balaam, mga sugo po ni Haring Balak ng Moab, na anak ni Zippor. Gusto niyang sumpain ko ang sambayanang galing sa Ehipto sapagkat nasakop na ng mga ito ang halos lahat ng lupain sa paligid. Baka raw po sa ganoong paraan niya maitataboy sa malayo ang mga iyon. Sinabi ng Diyos kay Balaam, hindi ka dapat sumama sa mga taong iyan. Huwag mong sumpain ang mga taong tinutukoy nila sapagkat pinagpala ko ang mga iyon. Kinaumagahan. Kinaumagahan sinabi ni Balaam sa mga panauhin niya, umuwi na kayo, ayaw akong pasamahin ni Yahweh sa inyo. Umuwi nga ang mga pinuno at sinabi kay Haring Balak na ayaw sumama sa kanila ni Balaam. Kaya't nagsugong muli si Balak ng mas marami at kagalang-galang ng mga pinuno kay Balaam. Pagdating doon, sinabi nila, ipinapasabi ni Balak na huwag kang mag-atubili sa pagpunta sa kanya. Pagdating mo raw roon, pangararangalan kanyang mabuti at ibibigay sa iyo ang anumang magustuhan mo. Sumpain mo lamang ang mga Israelita. Ang sagot ni Balaam, ibigay man sa akin ni Balak ang lahat ng ginto't pilak sa kanyang palasyo. Kahit kaunti, hindi ko maaaring suwayin ang utos sa akin ni Yahweh na aking Diyos. Gayunman, hindi na kayo magpalipas ng gabi para malaman natin. Dito na kayo magpalipas ng gabi para malaman natin kung ano pa ang sasabihin sa akin ni Yahweh. Kinagabihan, lumapit ang Diyos kay Balaam at sinabi sa kanya, sumama ka sa kanila, ngunit ang ipinapasabi ko lamang sa iyo ang sasabihin mo. Ang anghel at ang asno ni Balaam. Kinabukasan ng umaga, inihanda ni Balaam ang kanyang asno at sumama sa mga pinuno ni Balak kasama ang dalawa niyang utusan. Nagalit ang Diyos sa kanya. Nagalit ang Diyos dahil sa pangyayaring ito, kaya't hinadlangan ng anghel ni Yahweh ang daraanan ni Balaam. Nakatayo sa daan ang anghel, hawak ang kanyang tabak. Na makita ng asno ang anghel, lumihis ito ng daan at nagpunta sa bukirin. Kaya pinalo ito ni Balaam at pilit na ibinabalik sa daan. Ang anghel naman ni Yahweh ay tumayo sa makitid na daan sa pagitan ng upasan at ng pader.
Nang makita siya ng asno, sumiksik ito sa pader at naipit ang paa ni Balaam, kaya't muli itong pinalo ni Balaam. Ngunit ang anghel ay humarang mula sa lugar na wala nang malilihisan ang asno. Nang makita na naman siya ng asno, nahiga na lamang ito. Kaya nagalit si Balaam at muling pinalo ang asno, ngunit pinagsalita ni Yahweh ang asno. Itinanong nito kay Balaam, "Ano bang kasalanan ko sa iyo? Bakit 3 beses mo na akong pinapalo?" Sinabi ni Balaam sa asno, "Pinalo kita sapagkat ginagawa mo akong hangal. Kung may tabak lang ako, baka napatay na kita." Sinabi ng asno kay Balaam, "Hindi ba't ako ay iyong asno at sisimula pa'y ako lang ang sinasakyan mo? Ginawa ko na ba ito sa iyo?" "Hindi," sagot ni Balaam. Sa sandaling ito ay ipinakita ni Yahweh kay Balaam ang anghel na katayo sa daan at may hawak pa ring tabak. Kaya't nagpatira pa si Balaam. Tinanong siya ng anghel ni Yahweh, "Bakit 3 beses mo nang pinalo ang iyong asno?" "Sadyang humaharang ako sa daan sapagkat mali ang binabalak mong gawin. Tuwing makikita ako ng asno mo ay lumilihis ito. 3 beses na niyang ginagawa ito. Kung hindi siya lumihis, baka napatay na kita. Ngunit siya'y hindi ko sasaktan." Sinabi ni Balaam sa anghel, "Nagkasala ako, hindi ko alam na nakatayo kayo sa aking daraanan. Babalik na ako kung hindi ayon sa inyong kalooban ang lakad kong ito." Sumagot ang anghel, "Huwag ka nang bumalik. Sumama ka sa kanila, ngunit ang sinabi ko sa iyo ang sasabihin mo sa kanila." At sumama si Balaam sa mga sugo ni Balak. Si Balaam at si Balak. Nang malaman ni Balak na dumarating si Balaam, sinalubong niya ito sa lungsod ng Ar, sa may ilog Arnon, sa may hangganan ng Moab. Sinabi niya kay Balaam, kailangan kita, kaya kita ipinatawag. "Bakit ngayon ka lang? Akala mo ba'y hindi kita kayang gantimpalaan?" Sumagot si Balaam, "Naparito nga ako, ngunit wala akong maaaring sabihin liban sa ipinasasabi sa akin ng Diyos." At sila'y magkasama nagpunta sa lungsod ng Huzot. Pagdating doon, si Balak ay naghandog ng baka at tupa. Pagkatapos pinakain niya si Balaam at ang mga pinunong kasama nila. Kinabukasan, isinama ni Balak si Balaam sa Bamot Baal, kung saan ay abot tanaw na ang ilang mga Israelita. Mga bilang 23. Sinabi ni Balaam kay Balak, "Magpagawa ka rito ng 7 altar at magdala ka rito ng 7 toro at 7 tupa." Ganon nga ang ginawa ni Balak. At silang dalawa ay naghandog ng 1 toro at 1 lalaking tupa sa bawat altar. Sinabi ni Balaam kay Balak, "Bantayan mo ang mga handog na ito. Aalis muna ako at baka sakaling makipagkita na sa akin si Yahweh. Anumang sabihin niya sa akin ay sasabihin ko sa iyo." At nagpunta siyang mag-isa sa tuktok ng 1 burol. Pinagpala ni Balaam ang Israel. Nakipagkita nga kay Balaam ang Diyos. Sinabi ni Balaam, "Nagpagawa po ako ng 7 altar at bawat isa ay pinaghandugan ko ng 1 toro at 1 lalaking tupa." May sinabi kay Balaam si Yahweh. Pagkatapos pinabalik ito kay Balak. Nadatnan niya si Balak at ang mga pinuno sa paligid ng handog na sinusunog. Sinabi ni Balaam, "Mula sa Aram, sa bulubundukin sa silangan, ipinatawag ako ni Balak na hari ng Moab. Ang sabi niya sa akin, halika't ang bansa ni Jacob ay iyong supain. Halika't itakwil mo ang bansang Israel. Ang pinagpala ng Diyos ay paano ko susumpain? Ang binabasbasan ni Yahweh, paano ko nga itatakwil?" Mula sa tuktok ng mga bundok, sila'y aking natatanaw. Nakikita ko silang lahat mula sa kaburulan. Sila'y isang bansang namumuhay na mag-isa. Alam nilang sila'y mapalad kaysa mga iba.
Ang lahi ni Jacob, alabok ang kagaya. Kung ang Israel ay bilangin, ito ba'y makakaya? Mamatay nawa akong gaya ng anak ng Diyos. Sa kapayapaan ng matuwid, buhay ko naway matapos. Itinanong ni Balak kay Balaam, bakit ganyan ang ginagawa mo? Diba't tinawag kita para sumpain ang aking mga kaaway, ngunit sa halip ay binabasbasan mo pa sila. Sumagot siya, hindi maaaring di ko sabihin ang ipinapasabi ni Yahweh. Sinabi sa kanya ni Balak, pumunta tayo sa ibang lugar, sa lugar na hindi mo makikita ang lahat ng mga Israelita. Doon mo sila sumpain. At nagpunta sila sa bukirin ni Zophim sa tuktok ng Pisga. Nagpagawa sila roon ng 7 altar at bawat isa hinandugan ng tigi-isang toro at tigi-isang tupa. Sinabi ni Balaam kay Balak, dito ka lang sa may mga handog at na sinusunog at pupunta ako sa dako roon para makipagkita kay Yahweh. Pagkalayo niya ng kaunti, nagpakita si Yahweh sa kanya at sinabi kung ano ang dapat niyang sabihin kay Balak. Pagbalik niya, nakita niya si Balak at ang mga pinunong kasama nito na nakatayo sa paligid ng handog. Tinanong siya ni Balak, ano ang sabi ni Yahweh? Sinabi ni Balaam, makinig ka, Balak, dinggin mo ako, anak ni Zippor, may sasabihin ako sa iyo. Ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Anumang sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Ang utos sa akin, sila'y pagpalain. Ang pagpapala ng Diyos di ko kayang bawiin. Sa Israel ay wala akong makitang kasawian sa kanila at wala ring kapahamakan. Ang Diyos nilang si Yahweh ang kanilang kasama. Ipinapahayag nilang siya ang hari nila. Ang Diyos ang naglabas sa kanila sa Ehipto, sila ipinaglaban niya ng tulad sa mailap na toro. Si Jacob ay hindi makakayang kulamin, ang Israel ay hindi maaaring sumpain. Tungkol kay Israel, ito ang sasabihin ng mga tao. Ito ang gawa ng Diyos at pagmasdan ninyo. Ang Israel ay kasinlakas ng isang leon. Hindi tumitigil hanggang kaaway ay di nalalamon at hanggang ang dugo nito ay di niya naiinom. Sinabi ni Balak kay Balaam, kung ayaw mo silang sumpain, huwag mo naman sanang pagpalain. Ngunit ang sagot ni Balaam, hindi ba't sinabi ko na sa iyong gagawin ko lamang ang lahat ng sinabi sa akin ni Yahweh? Sinabi ni Balak, halika, lumipat tayo ng lugar at baka ipahintulot na ng Diyos na sumpain mo roon ang mga Israelita. At magkasama silang nagpunta sa tuktok ng Peor kung saan natatanaw nila ang ilang. Sinabi ni Balaam kay Balak, magpagawa ka rito ng 7 altar at magpakuha ka ng 7 toro at 7 tupa. Gayon nga ang ginawa ni Balak, bawat altar ay hinandugan niya ng tigi-isang toro at tigi-isang lalaking tupa. Nang matiyak ni Balaam na talagang gusto ni Yahweh na basbasan niya ang Israel, hindi na siya humanap ng palatandaan tulad ng dati. Tumanaw siya sa ilang at nakita niya ang kampo ng Israel, sama-sama bawat lipi. Nilukuban siya ng Espiritu ng Diyos at siya'y nagsalita. Ang pahayag ni Balaam na anak ni Beor, ang pahayag ng taong may malinaw na paningin, ang pahayag ng nakikinig sa mga salita ng Diyos, at nakakakita ng pangitain buhat sa makapangyarihan. Kahit nabulagta sa lupa, ngunit nananatiling malinaw ang paningin. Anong ganda, O Jacob, ng iyong mga tolda, kay ina mo Israel ng iyong mga tirahan. Wari napakalawak na libis, parang hardin sa tabi ng batis. Wari punong kahoy na mabango itinanim ni Yahweh, matataas na punong sedar sa tabi ng mga bukal. Ang tubig ay aapaw sa lahat niyang sisidlan. Kapangyarihan niya ay madarama sa lahat ng lugar. Ang hari niya ay magiging mas malakas kaysa kay Agag.
at ang kanyang kaharian ay magiging napakalawak. Inilabas siya ng Diyos sa bansang Ehipto. Ang lakas na ginamit niya ay waring lakas ng toro. Kaaway niya ay lulupigin, pati buto'y dudurugin. Sa tulis ng kanyang pana, lahat sila ay tutuhugin. Siya'y parang leon sa kanyang higaan, walang manghas gumambala sa kanyang pagkahimlay. Pagpalain nawa ang sa iyo ay nagpapala. Susumpain ang lahat ng sa iyo ay susumpa. Galit na galit si Balak kay Balaam, nanggigigil siya sa galit at kanyang sinabi, "Ipinatawag kita upang sumpain ang aking mga kaaway. Ngunit anong ginagawa mo? 3 beses mo pa silang binasbasan. Mabuti pa'y umuwi ka na. Pararangalan sana kita pero hinadlangan iyon ni Yahweh." Sinabi ni Balaam kay Balak, "Sinabi ko na sa iyong mga sugo na kahit ibigay mo sa akin ang lahat ng pilak at ginto sa iyong sambahayanan ay hindi ko gagawin ang hindi ipinapagawa sa akin ni Yahweh. Sinabi ko rin sa kanila na ang sasabihin lamang sa akin ni Yahweh ang siya kong sasabihin. Oo, uuwi ako. Ngunit sasabihin ko muna sa iyo kung ano ang gagawin sa iyo ng bayang ito balang araw." Muli siyang nagsalita. Ang pahayag ni Balaam na anak ni Beor, ang mensahe ng taong may malinaw na paningin. Ang pahayag ng isang taong nakikinig sa salita ng Diyos, nang nakakaalam ng kalooban ng kataas-taasang Diyos, nang nakakakita ng pangitain buhat sa makapangyarihan. Kahit nabuwal sa lupa ay malinaw pa rin ang aking paningin. Mayroon akong nakikita ngunit hindi pa ngayon magaganap. Nakikita ko ngayon ang mangyayari sa hinaharap. Mula sa lahi ni Jacob ay lilitaw ang isang bituin. Sa lahi ni Israel ay may maghahari rin. Mga pinuno ni Moab ay kanyang lilipulin. Lahat ng anak ni Seth ay kanyang pababagsakin. Sasakupin niya ang Edom at ang mga kaaway niya sa Seir. Samantala'y patuloy na magwawagi ang bansang Israel. Lulupigin silang lahat nitong bansang Israel. Ang natitirang buhay sa mga lungsod ay kanilang uubusin. Na makita niya sa pangitain ang Amalek, ay ganito ang sinabi niya. Ang Amalek ay bansang pangunahin, ngunit sa huli siya ay lilipulin. Sinabi pa niya nang makita sa pangitain ng mga Sineo, Tirahan mo ay matibay at matatag, gayon man ang bansang Sineo ay parang pugad na nasa mataas. Di magtatagal, bibihagin ka ni Asur. Nagpatuloy siya sa kanyang pahayag, sinong maaaring mabuhay kapag ito'y isinikawa ng Diyos? Darating ang mga barko mula sa Kitim upang kanilang lusubin si Asur at si Eber. Ngunit sa bandang huli, sila'y malulupig din. Pagkatapos, si Balaam ay umuwi na at ganun din si Balak.